Ang kwentong ito ay kwento ng isang binatang itatago na lang natin sa pangalang Bobby. Karanasan niya ito mismo noong kabataan niya. Taong 1979, Iloilo. Itong mga panahon na ito ay kasalukuyang isang mangungupra ng niyog. Itong si Bobby sa lugar ng Iloilo. Tubong Gimaras ito at napadpad lamang sa lugar ng Iloilo dahil na rin sa mga barkada niya. Napakasipag na bata itong si Bobby na medyo may kasumpukan ang katawan. Pero ang ipinagtataka ng mga kasamahan niya, tila ba hindi siya napapagod. Dahil matapos niyang magsasaka ng mga niyog, pagka kinagabihan naman, pupunta siya sa daungan ng mga lansa para magbuhat ng mga tinotiniladang isda. Nakatira itong si Bobby sa kanyang barkada na itatago na lang natin sa pangalang Jose. Nakilala niya ang taong yun doon sa kuprahan at dalawa silang nakatira sa isang kubo. At pinatira itong si Bobby sa kanilang bahay at bali pangatlo siya dito. Konting description lang sa bahay nila Jose. Nakatirik ito sa lugar na maraming nyog at mga puno ng abaka. Ang abaka ay mahalin tulad mo sa puno ng saging. Subalit ang balat nito ay ginagamit bilang kasangkapan sa paggawa ng pera. Sa tagal na pininirahan ni Bobby sa kubo nila Jose at Marco, dahil walang nangunguha sa mga abaka, dumami na ito ng husto sa buong paligid nila Jose na halos maligaw ka na sa lugar kapag ika'y nagkakamali. Nangyari ang kakaibang karanasan nitong si Bobby nang minsan silang naghabas ng mga abaka sa paligid sa bahay nila Jose. Dahil sobrang dami kasi ng mga puno ng mga abaka sa lugar, kaya't naisipan nilang putulin ang iba rito. Dahil naging sagabal na sa kanilang paninirahan, doon ang mga abaka at marami na din silang nahuhuling mga sawa. Habang hinahabas nila ang mga abaka, nakapwesto naman itong si Bobby sa pinakagilid ng lugar. Subalit habang panay ang pagtataga niya sa mga puno ng abaka, aksidente namang merong ambubukag na lumapag sa katawan ng abaka na kasalukuyang niyang tinataga. Natamaan niya ang katawan ng ambubukag, kaya't nahati ito, subalit laking gulat nitong si Bobby. Dahil imbis na matay ang ambubukag dahil putol na ang katawan nito, bagkus lumipad ito papataas habang wala na ang kalahati nitong katawan. Habang ang bandang paa naman ito, dali-dali yung tumakbo papasok sa makapal na mga damo sa hindi malamang dahilan. Upang tiyakin na hindi lamang siya namaligmata, maigi niyang tiningnan ang lugar kung saan niya yun nataga. Subalit pagtingin niya sa katawan ng abaka, merong isang hugis itlog na kasing laki lang ng itlog ng maya ang nakadikit doon. Dahil sa kanyang pagtataka, kanya itong kinuha para malaman kung itlog ba yun o isang uri lamang ng bato. Subalit nang pigain niya yun, hindi niya yun kayang durugin hanggang sa pinalo niya ito gamit ang bulo. Subalit hindi talaga yun nadurog o nabasag man lang. Sinipat-sipat niya ito at doon niya nakita ang animoy mga ugat, ang mga nakapalibot sa itlog na yon. Dahil sa kanyang pagkamangha, kanya itong ipinasok pansamantala sa kanyang bulsa upang ipagpatuloy ang kanyang ginagawa. Matapos nilang habasan ang buong paligid, umuwi na nga sila ni Jose
sa kubo kasama ang isa nilang kasama sa bahay. Kapag tapos na silang kumakain o magpahinga, palagi niya yung pinagmasdan o dala-dala kahit saan man sila magpunta. Wala talagang kaalam-alam itong si Bobby sa nakuha niyang bagay sa abakan. Minsan na ring nagtataka sa kanya ang dalawa niyang kasama sa bahay nung minsan silang naghakot ng mga isda sa daungan ng mga lansa. Habang abala sila sa paghahakot ng mga banyi-banyirang isda, meron siyang naririnig na animoy nagtatalo na mga kasamahan nilang naghakot din. Dahil sa bigat ng kanyang dala-dala, hindi niya ito pinapansin at naramdaman niyang nasa malapit lang niya ang nag-aaway. Nang akmang makalagpas na siya sa nag-aaway, laking gulat na lang niya nang marinig niyang sumigaw si Jose at si Marco. Natumakbo siya dahil merong nagtagaan malapit sa kanyang kinaroroonan. Subalit huli na ang lahat dahil nadamay sa tagaan ng dalawang nag-aaway itong si Bobby. At sa kasamaang palad, tinamaan siya sa bandang muka at lumagpas pa yun sa dala niyang banyera. Basag noon ang dala niyang banyerang mailamang isda, kaya't nagkalat yun sa daan. Nagsigawan noon ang lahat na nakakita, kaya't naputol ang tagaan ng dalawang panig dahil sa meron silang nadadamay ng mga tao. Dali-dali siyang nilapitan ni Jose at Marco upang tingnan ang kalagayan niya. Dahil kitang-kita nila na tinamaan si Bobby ng napakatalas na itak na panghiwa sa isda sa dalawang lasinggerong nagtatagaan. At sigurado silang tapyas ang panga nitong si Bobby. Subalit laking gulat ng lahat nang masipat siya na wala naman siyang tinatamong sugat. Nagkakagulo noon ang mga tao dahil isipin niyo yung itak na pantabas ng tuna ang nakatama sa kanya, yung tinatawag sa amin na pinuti. Sigurado silang matalas ang itak na yon dahil malinis ang pagkahiwa ng pasan-pasan niyang banyera. Pinagtulungang kuyugin ng mga kargador ang dalawang nagtagaan dahil sa kanilang katarantoduhan. Subalit sa hindi malamang dahilan, bakit walang tinamong sugat itong si Bobby? Dahil sa pagtanggi ni Bobby na tinamaan siya, ipinagsawalang bahala na lang ito ng mga kasama niya dahil nga baka guni-guni lang niya yon. Simula kasi hapon hanggang pagsapit ng umaga ang kanilang paghahakot. Kaya't iniisip na lang nilang baka dala lang yun ng pagod. Maging itong si Bobby, walang kalam-alam sa mga sinabi ng mga kasama niya. At ayon sa kanya, hindi nga niya napansin na tinamaan na pala siya ng itak sa dalawang lasinggong nag-aaway. Kinagabihan, habang papauwi na sila sa kubo, hindi naman maiwasang magtanong sa kanya sina Jose at Marco kung bakit yun nangyari. Subalit wala talagang maalala itong si Bobby kung tinamaan ba talaga siya sa itak. Naging normal lang naman ang mga nagdaang araw sa buhay nitong si Bobby. Dating gawi, pumasok sa kuprahan sa umaga at sa gabi, maghakot ng mga isda. Isang buhay na nakasanayan na lang nilang magkabarkada sa araw-araw. Subalit hanggang sa pag-akyat ng mga niyog, ay napapansin din siya nila Jose at Marco. Dahil tila ba, sagaan ang katawan nitong si Bobby kapag umaakyat ng niyog. Dahil kahit walang apakan o hakhak ang katawan ng niyog, animoy butiki itong si Bobby. Dahil animoy tinatakbo lang nito ang pag-akyat sa niyog. "Uy Bobby,
Ano bang nangyari sa'yo? Para kang butiking makaakyat ng yuga. Hinahinay lang. Baka madisgrasya ka naman sa ginagawa mo. Wika ni Marcos sa kanya, habang patawa-tawa naman si Jose. Dahil partida, dalawa pa lang ang naakyat ng mga kasamahan niya. Pero siya, maglilima na ng nyug ang kanyang naakyat. At ang nakagagulat pa, walang mga hakhak ang mga nyug na kanyang inaakyat. Kaya't dahil doon, nagdududa na sa kanya ang mga kaibigan niya. Habang naglalakad silang tatlo papauwi, may sinabi sa kanya si Marco ng, "Bobby, magtapat ka nga sa aming dalawa. May tangan ka bang mutya o agimat? Kaya ganun ang mga galaw mo?" Nang marinig ito ni Bobby, patawa-tawa naman siyang sumasagot ng, "Ha? Mga baliw yata kayo ah. Dahil lang sa ganun may mutya na kaagad. Di ba pwedeng kondisyon lang yung katawan ko sa ngayon?" Sagot ni Bobby dito. Matapos ang kaganapang yon, hindi na nga siya kinukulit ng mga kasama niya. Dahil wala naman siyang maisasagot dito. Hanggang sa isang araw, nasubok sa sugal ang tangan-tangan nitong si Bobby. Isang araw, hindi sumama sa kanya sa kuprahan sina Jose at Marco dahil pupunta sila sa paligsahan sa bayan at pupunta na rin sa pasugalan. Kaya't ng mga araw na yon, hindi niya kasama ang dalawa niyang kaibigan. Pero pagsapit ng tanghalian, nakaramdam siya ng pagkabagot dahil wala siyang makausap. Nagpasya siyang umuwi na lang sa bahay nila Jose para doon na lang kainin ang baon niya. Pagkarating niya sa bahay nila Jose, napansin niyang wala nga doon ang dalawa niyang kasama. Kaagad siyang kumain ng tanghalian at nung pagkatapos niyang kumain, nakahiga siya noon sa papag ng kubo habang nakatitig sa bubong ng bahay hanggang sa maalala niya yung bagay na kanyang nakuha sa abakan. Dali-dali niya itong kinuha sa supot at saka maiging tinitigan. "Kung totoong mutya ka man, magpakita ka nga muli sa akin ng milagro." Wika niya sa hawak niyang bagay. Nagpasya siyang sundan sina Marco at Jose doon sa sabungan. Pagkarating niya sa nasabing sabungan, medyo matagal din niyang natagpuan ang mga kasama niya. At hindi kalaunan, nakita rin niya ang mga ito. Nadatnan niya sina Jose at Marco habang lasing na lasing sa isang tindahan. Nang makita siya ng mga ito, nagwika naman sa kanya si Marco ng, "Uy, Bobby, halika nga rito. Samahan mo kaming dalawa ni Jose. Tumagay ka naman, ho." Wikang lasing na lasing ni Marco. Si Jose naman, nagtaas-taas na lang ito ng kamay dahil sa kalasingan. "Marco, ba't naman kayo naglalasing? Di ba kayo papasok mamaya sa isdaan?" Wika naman ni Bobby dito. Subalit sumagot lang ito ng, "Huwag mo nang alalahanin yon. Trabaho lang naman yan eh. Umupo ka nga rito. Kaya lang naman kami naglalasing dahil sa lintik na manok na yan. Tinalo kami sa sugal eh." Wika ni Marco habang sinipa ang isang tandang, kaya't naglikha iyon ng ingay. Dahil sa pamimilit ni Marco sa kanya na uminom, hindi kalaunan, nakainom rin siya. So hello mga tagasunod, ako pa rin ang narrator ng ating Ermitanyo o ang Ermitanyo. Ginawa ko lang to ang channel na ito dahil yung kabila natin channel nagkaroon ng violation at saka
Nais ko kung may mangyaring masama sa ating channel, dito tayo mag-upload.